Ang nag-iisang, Di Manhwa, Tagalog Recap. Credits po kay Idol dahil ang Tagalog recap sa manhwa na ito ay ang pagpapatuloy sa manhwa na sinimulan niyang gawa ng recap. Sapagkat halos isang taon na rin niyang hindi binibigyan ng katuloy ang recap, kaya bakit hindi na lang po natin gawa ng katuloy habang hindi pa natin alam kung itutuloy niya pa ba na mag-upload ng pagpapatuloy na recap sa manhwa. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay mag-enjoy pa po kayo sa panunood ng mga Tagalog recap nitong channel. Ang nakaraan sa pinakahuling nagawa ng recap na Chapter 212. Habang pinagmamasdan ni Jin Taekyung ang wala pa ring malay na si Jok Chon Gang ay naalala niya ang tanong ng kanyang master kung alam niya ba ang kwento ni Escort King. Nagsimula ang kwento niya noong nasa sukdulan na ang Great War of Good and Evil. Sa panahon na yun ng digmaan ay nasa mas malakas na posisyon ang demonic cult, oo ganyan ang pagmumukha nilang lahat haha. At dahil sa kailangan pa rin nila ng pera ay nakikipagkalakaran pa rin sila sa mga escort agencies at mga merchant unions. Dito naman napapasok ang isang batang mercenaryong escort warrior lamang na nakatagpo sa isang buntis na babae. Ang sanggol na nasa sinapupunan niya ay ang anak ng isang lalaki na miyembro ng Guangdong Jin Clan kaya siya ay tinutugis ng hukbo ng demonic cult. Kahit na nasa posisyon ang batang escort king na maging kalaban ng demonic cult ay hindi pa rin siya nag-atubiling depensahan ang babaeng buntis dahil lang sa isang rason na binayaran na siya para escortan ang babae. Gamit lang ng isang lumang jade hair stick bilang pambayad ay prinotektahan ng batang escort king ang babae ng isang buong taon hanggang sa makarating sila sa Henan kung nasaan ang Murim Alliance. Sa huli ay ligtas na nakarating ang huling anak ng Guangdong Jin Clan sa Henan. Kaya nung may nagsabi na karapat-dapat lang natawagin ang batang escort king na isang hari ay walang kumontra sa kanya. Pagkatapos na alalahanin ni Jin Taekyung ang kwento ng master niya ay maingat na niyang binabalot ang katawan ng matanda, na para bang manyak pa niyang iniisip at inihahalin tulad si Ju Hwaran sa isang pusa at iniisip niyang pusa ang paborito niyang hayop. Nagising naman na si Ju Hwaran na agad na bumangon at natatarantang hinanap ang maliit na kahon. Masayang ipinagbigay alam ng kanyang tiyuhin na ipinadala raw ng Jongnan sect si Tai Merciless Sword para samahan sila. Kaya nagdududa na si Ju Hwaran na may mali sa sitwasyon nila ngayon, pero pagkatapos siyang kumbinsihin ng tiyuhin niya ay sumang-ayon na lang si Ju Hwaran na makipagkita sa lalaking ipinadala ng Jongnan sect. Sa Wisteria King Pavilion na nasa Xi'an ay may matanda ang humihigop ng tsaa. Yun ay si Tai Merciless Sword na nagrereklamong mapait daw ang tsaa niya. Nung narinig naman ni Jin Taekyung ang usap-usapan na nasa Wisteria King Pavilion si Tai Merciless Sword ay tinanong niya si Changpung kung nakatikim na ba siya ng tsaa dati. Nung sinabi ni Changpung na nakatikim na raw siya ay ipinagpilitan pa rin ni Jin Taekyung na hindi pa siya nakakatikim. Sapagkat mistulang may kakaibang plano na naman ang mukhang yan. Sa isang tea house ng Wisteria King Pavilion ay halatang kinakabahan si Hyuk So-pyung nung tinanong ng matanda kung gusto ba niya ng tsaa. Magalang lang naman siyang nagpasalamat na iniabot ang kanyang baso. Pero ang tsaa na nasa takure, na unti-unting naibubuhos sa baso, ay may mabigat pala itong timbang na tumatama sa ilalim ng baso. Kaya halata sa mukha ni Hyuk So-pyung ang pagkabigla niya. Pero tinatanong lang naman ni Tai Merciless Sword kung ano ang problema. Sinabi lang naman ni Hyuk So-pyung na wala raw. Kahit na nanginginig na ang boses niya. Ginagamit na niya rin ang dalawang braso niya para hindi mahulog ang baso habang iniisip na kahit siya lamang ito ay may halong mabigat na puwersa ang bawat patak. Kaya hindi siya makapaniwala sa napakalakas na puwersa ng chi na nanggagaling sa matanda. Nung napansin niyang hindi na niya ito kayang tiisin ay nagsimula nang magkaroon ng bitak ang baso. Sa huli ay tuluyan na niyang nasira ang baso dahil lang sa simpleng pagbuhos ng matanda ng tsaa. Nagsikalat pa ang mga piraso ng baso at tumutulo na lang sa sahig ang mga naitapon na tsaa. Habang ibinabalik ng matanda ang takure sa lamesa ay sinabi niyang alam na niya raw na dinudungisan lang ni Hyuk So-pyung ang pangalan ng sect nila. Sa paglibot niya sa Xi'an ay gumagawa lang siya ng mga kaguluhan. May sasabihin sana si Hyuk So-pyung pero agad lang siyang pinatahimik ni Tai Merciless Sword dahil nagsasalita pa raw siya. Tinawag pa niya silang lahat na magulo. Si Hyuk So-pyung at ang lahat ng iba pa, kahit ang mga nasa matataas na posisyon. Dinudungisan lang daw nila ng putik ang pangalan ng Jongnan sect. Ganun na rin daw sa master ni Hyuk So-pyung na ginawang ganito lang ang Jongnan sect. Tahimik lang naman ang mga gwardya kahit na naririnig nilang lahat ang sinasabi ni Tai Merciless Sword.
Hindi raw maintindihan ni Tanda kung bakit binigay ng master nila sa lalaking yun ang posisyon ng leader. Hindi na nga nakapagpigil si Hyuk Sopyong na sinabihan ang matanda na masyadong masasakit na ang mga sinasabi niya. Nang biglang naglabas ng aura si Tai Merciless Sword na nagtanong ng ano. Hinahamon niya si Hyuk Sopyong na sabihin niya muli ang sinabi niya. Mas lalo pang ang tumindi ang aura ni Tai Merciless Sword na inilalapit niya ang kamay niya kay Hyuk Sopyong na natatakot nang sinasabi na ang leader ng dakilang Jongnan Sect ang hindi ginagalang ng matanda, sapagkat isa rin siyang disipulo ng Jongnan Sect kaya dapat niya ring galangin ang sect leader. Biglang hinampas ni Tai Merciless Sword ang lamesa at pasigaw na tinanong kung ano raw ang alam ni Hyuk Sopyong. Pero sa sandaling ginawa niya yun ay sabay-sabay na tumingin sa matanda ang mga nagagalit na gwardya. Kahit na kinakabahan si Hyuk Sopyong ay alam niyang papanigan siya ng mga gwardya ng Jongnan Sect na nakabantay sa kanila. Natahimik na lang si Tai Merciless Sword habang tinatawag silang mga bastardo. Kaya kahit na nagagalit pa siya ay sinabi na niya lang na mistulang hindi papatay ang ego ni Hyuk Sopyong. Anong dakilang Jongnan Sect daw ang binabanggit niya? Aahon ba muli ang Jongnan Sect sa dati nitong karangalan kung tatawagin niya ng ganun ang sect nila? Mas mabuti pa na lang na mag-isip sila ng mga pwede nilang gawin para makatulong sa sect imbes na isali pa nila ang mga sarili nila sa kahayupan na nangyari. Kahit na tahimik lang si Hyuk Sopyong na sumang-ayon sa matanda ay reklamo niya sa kanyang isipan na si Tanda naman ang walang ginagawa para sa sect. Hanggang sa dumating na nga ang grupo ni Ju Huaran sa tagpuan nila. Magalang siyang nagpakilala bilang si Ju Huaran ng Dragon Peak Escort Agency at binabati niya si Grandmaster Huang Boum. Diretso lang naman na tinanong ng matanda kung dala-dala ba nila ang bagay na hinihiling niya. Kaya agad na nilang ipinatong sa lamesa ang kahon na nakabalot ng kulay pulang tali. Nagpasalamat na si Huang Boum sa pagtanggap nila ng isang mahirap na komisyon. Siyempre, hindi na niya aasahan pa ang kahit na anong mas mababa galing sa pinakamahusay na escort agency ng Shaanxi. May tiwala naman si Ju Huaran sa sarili niya na sinabing hindi raw nila pinapahintulutan ang kahit na isang pagkakamali pagdating sa trabaho nila. Pero nalulungkot niyang iniisip na masyado na silang nagsakripisyo sa nakaraang 4 na buwan. Pero kapag nasuri na nila ang bagay na ito at iabot na nila ang mga papeles na patunay sa paglipat ng bagay na ito ay matatapos na rin ang misyon nila Ju Huaran. Ngayon ay gusto na ng matanda na ipakita nila sa kanya ang 1,000 taon na Snow Ginseng. Sa sandaling narinig yun ni Ju Huaran ay nagulat na lang siya. Nagtataka ang babae kung bakit may nararamdaman siyang mali sa sitwasyon nila ngayon, habang tinatanong lang ng matanda kung ano pa ang ginagawa niya imbes na buksan ang kahon. Dumidilim na ang paningin ni Ju Huaran at nanginginig ang kanyang mga kamay, may suspetsa na siya sa mangyayari. Pero tinatanggihan niya pa rin ang suspetsa niya, habang inaalis ang tali sa kahon. Iniisip niyang imposible raw na mangyari yun, habang binubuksan ang kahon. Nung tuluyan na niyang nabuksan ang kahon ay biglang nanlamig ang ekspresyon ni Ju Huaran sa nakikita niyang laman nito, na parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang nararamdaman niya ngayon. Ang kanyang tiyuhin na si Ho Jun, ang 3 mga kasamahan nila, at si Song Il-som, lahat sila ay gulat na rin sa nakikita nila. Naglalabas ng aura ang kamay ni Huang Boum na sinabing nakakaintriga raw. Habang dahan-dahan na pinapalutang ang bagay na nasa kahon. Sapagkat mas nagmumukha raw itong 100 taon lamang na Snow Ginseng. O mali lang ba ang nakikita niya dahil matanda na siya? Patuloy pa rin nga na nanginginig ang kamay ni Ju Huaran na iniisip na nautos siya. Perpekto pa ang ginawa nilang pang-uuto. Sinuri niya mismo ang ginseng at palagi pa itong nasa sa kanya lamang, kaya lubos ang pagtataka ni Ju Huaran na tinanong na papaano. Ibinalik lang ni Huang Boum ang 100 taon na ginseng at sinabi niyang hindi na niya raw tatanungin kung ano ang nangyari. Wala na siyang pakialam kung bakit naging 100 taon lang na Snow Ginseng ang orihinal na 1,000 taon na Snow Ginseng. Pero binayaran na niya raw sila ng 100,000 silver niyang para sa inaakala niyang 1,000 taon na Snow Ginseng. Pati na rin ang mga kabayaran para sa paglabag ng kontrata. Kaya inaasahan na ni Huang Boum na makakatanggap siya ng kabayaran para dito. Natataranta naman na si Ho Jun na tinawag si Grandmaster Huang Boum. Samantalang halata sa mukha ni Ju Huaran na punong-puno na siya ng galit na tinanong kung ganito ba talaga makipagkalakaran ang Jongnan Sect. Iginigiit lang naman ni Huang Boum na hindi niya raw alam ang sinasabi ni Ju Huaran. Na iniisip nang wala silang takas sa nangyayari ngayon.
Makakaahon ba sila pagkatapos nito? 200,000 silver niyang, kayang-kaya naman nila yun na bayaran hindi ba? Kailangan lang nilang ibenta ang lahat ng mga lupain nila. At paalisin ang daan-daang mga escort warriors at porters dahil hindi na nila sila mababayaran pa. Pero sa sandaling matapos ang lahat ay mawawala na ng halaga ang Dragon Peak Escort Agency at magiging anino na lang ito ng dati nitong anyo. Na parang siya ay nalulunod na sa kumanoy, tinatanong ang sarili kung ganito lang ba talaga kasimple ang magiging katapusan nila. Habang nanginginig na sa galit si Ju Huaran ay iniisip lang naman ni Huang Boum na narinig niyang matalino raw si Ju Huaran para sa edad niya pero isa lamang siyang bata. Kaya natatawa na lang ang matanda sa kanyang isipan na minamaliit ang babaeng bata. Hanggang sa biglang may napansin siya sa hindi kalayuan. Nagtataka siya kung ano ito. Iilan lang sa Xi'an ang may ganitong aura. Ito ba ang mga taga Mount Hua sect? Nang biglang nagtaka na lang si Huang Boum sa individual na iniisip niyang may malakas na aura. Yun lang pala ang batang lalaki na pasimpleng sinasabi na cravings niya raw ngayon ang tsaa at ang swerte naman daw niya dahil may natagpuan silang malapit dito na naghahain ng tsaa. Nung napansin agad ni Jin Taekyong si Ju Huaran ay kunwari pa niyang sinabi na maswerte raw siya dahil may tea house na naruroon. Pero pinapalayo lang siya ng gwardya na nakabantay sa hagdan. May napaka-importanteng tao raw ang naririto kaya pumunta na lang sila sa ibang lugar. Pero ipinagpatuloy lang ni Jin Taekyong na bumaba sa hagdan at sinabing napaka-importante din naman daw niya sa mga magulang niya. Mukhang may sapat pang espasyo sa lugar na ito. Nagbubuntong hininga na lang ang gwardya na nagrereklamo sa ginagawa ni Taekyong. Kaya inamin na ng gwardya na isa siyang disipulo ng Southern Edge sect kaya naiintindihan na raw ba ng binatilyo ang sitwasyon ngayon. Pero binangga lang siya ni Jin Taekyong na parang wala lang at tinanong na ano naman kung ganun, gusto niya lang naman daw ng tsaa. Dagdag pa niyang gusto niya raw ng minatamis na prutas kaya tinatanong ng isa sa kanila kung nagbebenta ba ng ganun ang mga tea houses. Pero nagtanong pabalik si Jin Taekyong kung anong klaseng tanong daw yun. Samantalang nahihirapan ng tumayo ang gwardya na nagtataka kung sino ang mga hangal na ito. Nang nabigla na lang siya sa taong nakita niya, sa sobrang pagkabigla ay isinigaw pa niya ang pangalan ni Baek Musong. Kaya pati ang ibang mga naruroon ay nagulat na lang na naruroon pala si Mount Hua First Crane. Nagtataka pa rin sila kung taga Mount Hua ba talaga siya at huwag daw nila siyang papapasukin. Samantalang napapatingin na lang din ang mga nasa loob ng tea house kung ano ang kaguluhan na nangyayari sa likuran nila. Agad na nagulat si Ju Huaran sa kanyang nakita. Nagtataka na lang siya kung bakit naruroon si Jin Taekyong na nakangiti pang kumakaway sa kanya. Na para bang hindi niya plinano na pumunta doon na sinabing ikinagagalak niyang makita muli si Ju Huaran. Reklamo pa ni Jin Taekyong na nagmumukhang hindi raw malusog ang babae ngayon. Kaya tinanong niya si Tanda kung meron ba siyang problema kay Ju Huaran. Biglang lumaki ang ugat ni Huang Boum sa noo at nagagalit niyang sinabi na mukhang meron daw silang jester ngayon dito. Ibinaba niya ang binubuhat niya sa sahig, dahan-dahan niya itong ibinaba, at seryosong tumingin si Jin Taekyong kay Baek Musong. Sa simpleng tingin na yun ay naiintindihan na ni Baek Musong ang gustong ipahayag ni Jin Taekyong sa kanya. Nagtatakang tinanong ni Ju Huaran kung papaanong napunta dito si Jin Taekyong. Ang sagot naman ni Taekyong ay napadaan lang daw siya. Rason pa niyang gusto raw ni Changpong na uminom ng tsaa na sobrang, nagkataon, lang, kaya sila napunta dito. May dagdag pa ang inosenteng Changpong na gusto niya rin daw ng mga minatamis na prutas. Natahimik na lang si Ju Huaran sa sagot ng dalawang ito. Hanggang sa may matandang boses ang umabala sa usapan nila na tinawag si Jin Taekyong na masyadong matapang, para biglang pumasok sa tea house na ito kahit na alam nila kung sino siya. Lumapit lang si Jin Taekyong na sinabing hindi naman daw siya palaging ganito. Pero ang ilang mga pangyayari na naranasan niya ang naglabas ng kanyang katapangan. Napaulit na lang sa salitang ilang karanasan si Huang Boum na tinutukoy ni Jin Taekyong. Sumasang-ayon siya sa sinabi ng binatilyo sapagkat tama naman siya dahil naranasan niya ang Shaolin Bloodbath. Agad na nagulat si Jin Taekyong sa kanyang narinig, kung bakit alam yun ni Tanda. Ano raw ang ikinagugulat niya? Alam niyang kinuha na disipulo ni Fire King si Hidden Dragon na si Jin Taekyong at umalis siya sa Martial Arts Alliance isang linggo na ang nakalipas. Sa isipan ni Jin Taekyong ay nagtataka na lang siya kung sino ang matandang ito, papaanong alam niya ang lahat. Nagpadala ba ng sulat ang Southern Edge sect leader tungkol sa kanya?
Kaya nagpapawis na si Jin Taekyung dahil baka alam din ni Hwang Bo-eum ang tungkol sa master niya. Hindi raw inaasahan ng matanda na ang tagapagmana ni Fire King ay magpapanggap na isang tindero ng katad. Tinutukoy niya ang malaking lagayan ng mga pinagtagpo-tagpong mga katad na binubuhat ni Jin Taekyung. Napapatanong lang naman si Taekyung kung nagtatanga-tangahan lang ba ang matanda, pero nakakasigurado siyang hindi, dahil napakaunti lang ang may alam ng sikretong yun kaya imposibleng nagkalat ang impormasyon. At sapagkat binalot niya rin ang aura ng kanyang master ng mga yari sa katad ay mahihirapan na mapansin siya ng isang Supreme Peak Martial Master. Napatanong si Hwang Bo-eum kung ano ang alintana nung nakita niyang kukuha ng baso si Jin Taekyung. Ang sagot lang ng binatilyo ay nauuhaw lang daw siya. Kaya kinuha ni Hwang Bo-eum ang takure at inalok pa niyang siya ang maglagay ng tsaa. Hindi naman natumanggi si Jin Taekyung kaya iniabot na niya ang baso niya. Pero ang akala niyang simpleng tsaa na nasa takure ay may kaakibat pala itong napakalakas na puwersa ng chi na nanggagaling kay Hwang Bo-eum. Kaya pinagmamasdan ni Hyuk So-pyung ang buong nangyayari. Tinatago naman ni Hwang Bo-eum ang kanyang pagkatuwa na pinupuno ng tsaa ang baso. Hanggang sa tinawag ni Jin Taekyung si Hwang Bo kaya nagulat na lang ang matanda sa hindi niya namalayan. Sinabi ni Jin Taekyung na umaapaw na raw ang tsaa sa baso niya kaya sa tingin niya ay dapat nang tigilan ni tanda ang ginagawa niyang pagbuhos ng tsaa. Nung umiinom na si Taekyung ay natahimik lang naman si Hwang Bo. Habang inaalala ng binatilyo ang mga pinaghirapan niya sa master niya ay iniisip niyang hindi ito ang unang beses na naranasan niya ang ginagawang pagsusuri ni Hwang Bo sa kanya. Nagtataka na lang siya kung lahat ba ng mga matatanda ay gustong gawin ang ganitong klase ng kalokohan, habang iniisip din na hindi may kukumpara ang ginagawa ni Hwang Bo sa master niya. Inubos niya agad ang tsaa at pinasalamatan pa niya si Hwang Bo sa inumin. Naglabas lang ng aura si Jin Taekyung sa kamay niya at tinanong kung siya naman ba ang magbubuhos ng inumin para kay tanda. Nagulat na lang si Hyuk So-pyung at Hwang Bo sa kakayahan na ipinapakita ni Taekyung. Pati ang grupo ni Ju Hwara na nasa likuran ay hindi rin makapaniwala na kaya na niyang gawin ang telekinesis sa edad niya ngayon. Ang isa rin sa grupo ni Jin Taekyung ay napapatanong kung ganun lang ba kadali na gawin ang ginagawa niya. Samantalang ang inosenteng Champong ay ipinapakita niya rin na sinabing hindi raw ganun kahirap na gawin ang paggamit ng telekinesis. Iniisip ni Jin Taekyung na nakatipo na raw siya ng 120 taong halaga ng chi at halos maabot na niya rin ang dulo ng peak level. Hindi niya lang daw ito palaging ginagawa dahil sa chi na kailangan niyang gamitin pero hindi naman nakakasama na ipakita ang ganitong klase ng pagpapakitang gilas sapagkat siya naman ang unang hinamon. At ito rin daw ay ang kanyang serbisyo para sa kanila. Napakunot noon na lang si Hwang Bo na tumitingin kay Taekyung. Kahit na hindi sumagot si tanda ay binuhusan niya pa rin ng tsaa ang baso. Medyo maligamgam daw ang tsaa ni tanda. Hindi ba't mas mabuti raw na uminom ng mas mainit? Mas lalo pa siyang nang-asar na sinabing lumalamig na raw ang tsaa kaya ang kasing tanda ni Hwang Bo ay dapat na mas iniingatan niya ang sarili niya. Sinabi lang ni Hwang Bo na hindi raw ganun kalala ang martial arts ni Jin Taekyung sa murang edad niya ngayon. Pero tinanong siya ni Taekyung na anong hindi ganun kalala ang pinagsasabi ni tanda sapagkat alam niya naman na napakahusay ng martial arts niya. Tumatagos sa kalangitan ang kayabangan niya. Tama lang daw na magaling siyang magtagos dahil sibat ang ginagamit niya. Hindi na nakayanan ni Hwang Bo kaya sinabi na niyang sapat na raw ang pagtitiis niya sa kabulastugan ni Jin Taekyung. Tinatanong na niya kung bakit naririto ang binatilyo. May nakita raw siyang gumagamit ng patibong kaya nagkataon lang na naparito siya. Nagulat na lang si Hwang Bo nung nabanggit na ang salitang patibong at tinanong pa niya si Jin Taekyung kung siya ba ang tinutukoy ng binatilyo na gumagamit nito. Sinabi ni Taekyung na pwede itong isipin ni Hwang Bo kung paano niya man gusto. Kaya sinabi ni Hwang Bo na wala sigurong kaalam-alam ang binatilyo na ang lahat ng mga salita ay may kahihinatnan. Pero sumbat pa ni Jin Taekyung na yun nga ang dahilan kung bakit siya nandito. Ipinatong lang ni tanda ang kamay niya sa lamesa at sinabing ang isang bata na katulad ni Jin Taekyung ay dapat na pinipigilan niya ang dila niya. Sapagkat ininsulto na niya raw si Hwang Bo ng kalokohan na hindi niya naman kayang patunayan. Kaya nagliliwanag na ang mata ng matanda na binabalaan si Jin Taekyung kung naiintindihan niya ba ang ibig sabihin ng pagharap niya sa Southern Edge sect at kay Hwang Bo. Ang tsaa na binabalot ni Hwang Bo ng aura ay bigla na lang nagpalit ng anyo na parang palaso. At ang tsaa na ito na nagliliyab ng aura ay nakatutok na ngayon sa mukha ni Jin Taekyung.
Kung hihilingin lang daw ni Tanda ay ngayong araw na maililibing ang binatilyo. Iginagalaw lang naman ni Taekyong ang ulo niya na sinabing alinman ang mangyari ay maling pagpili yun para sa kanilang dalawa. Sumang-ayon si Hwang Bo na sinabing yun lang daw ang rason kung bakit nabubuhay pa ngayon si Jin Taekyong. Dagdag pa niyang ipagpapaliban na muna niya ang lahat ng nangyari ngayong araw kaya inuutusan na niya ang binatilyo na umatras na siya kung hindi niya gustong mapaslang. Sapagkat ang nangyayari ngayon ay sa pagitan lang ng kanilang sect at ng Dragon Peak Escort Agency. Reklamo ni Jin Taekyong na yun lang daw ang iniisip ni Tanda, nang biglang may nakikiusap na sa kanya sa pamamagitan ng telepathy. Nakikiusap sa kanya si Ju Hwaran na hindi niya raw kailangan na gawin ang lahat ng ito. Nagpapasalamat siya sa konsiderasyon ni Taekyong pero tama raw ang matanda, ito ay sa pagitan lamang ng Southern Edge Sect at ng Dragon Peak Escort Agency. Kung makikisali pa si Taekyong ay mapupunta lang siya sa panganib. Tahimik lang naman si Jin Taekyong na pinakinggan ang lahat ng mga narinig niya. Tumayo lang siya na sinabing tama raw si Ju Hwaran. Pinag-isipan na niya raw ang posibilidad habang papunta pa lang sila rito, inaamin niyang baka nagiging pakialamero lang siya. Siguro ay mas mabuting maglakad na lang siya at umasta na parang wala siyang nakita. Nung una ay palaging si Ju Hwaran ang pumapasok sa isipan niya. Akala niya kung yun lang talaga ang rason. Pero may iba pang sumasagi sa isipan niya. Ang kanyang alaala sa matandang martial artist na sinasabihan na isara raw nila ang sect nila hanggang sa masabihan silang pwede na nila itong ibukas muli. Pero nagpalabas ng aura ang matanda na nagbibigay babala na kung hindi nila tinatanggap ang utos na yun ay anong gagawin nila. Kaya nagagalit ng sinabi ni Jin Taekyong na papaano siya kikilos na parang walang nangyari kung ang mga tinatawag na orthodox sect ay binibiktima nila ang mga mahihina. Ngumisi at minura lang ni Hwang Bo si Taekyong na sinabing ang kasalanan niyang pagpapahiwatig laban sa kanilang cult ng walang ebidensya ay hindi masasampahan ng magaan lang na parusa. Pero ngumisi lang din pabalik si Jin Taekyong at wala na rin siyang galang na tinawag si Hwang Bo. May grupo na pinangungunahan ng babae ang lumalapit na nga sa kanila. Medyo nanlaki ang mata ni Hwang Bo sa hindi niya inaasahan na bisita. Sinabi ni Jin Taekyong na hindi naman daw siya apo ni Hwang Bo. Kaya bakit pa siya makikipag-usap ng matagal sa isang matanda? Lumalaki na ang ugat at namumula na ang mukha ni Hwang Bo na tinanong kung ano raw ang masamang balak ni Jin Taekyong. Anong masamang balak sapagkat si Tanda naman daw ang may masamang balak? Gumawa lang daw ng isang plano si Taekyong. Naririto na nga ang pamilyar na babae, kumindat pa si Yoon So-wol na pinupuri si Jin Taekyong na mas lalo daw siyang pumogi. Nang may biglang sumigaw na tinatawag si Gun Bigang at minumura pa siya. Medyo natatawa lang naman si Gun Bigang na binati ang kumpare niyang si Big Nose. Pero tinanong niya siya kung bakit siya naririto. Ano raw ang ibig sabihin ng gagong ito kung bakit siya naririto? Binalaan na niya raw siya ng maraming beses dati pa para walang mangyaring ganito. At sinabihan na niya rin si Gun Bigang na huwag niya siyang tatawagin na Big Nose. Kung kakailanganin pa na pumunta dito ng mga elders dahil lang sa sitwasyon na ito ay isisisi niya ang lahat kay Gun Bigang. Nayayamot lang naman sa kanya ang kumpare niya na sinabing masyado siyang madaldal para sa posisyon na meron siya. Kailangan niya munang alagaan ang mga mas nakakatanda sa kanya bago siya magsalita. Pero tinawag lang naman siya ni Big Nose na kapiraso ng tae. Samantalang tahimik lang naman si Hwang Bo na pinapanood ang pagtatalo ng dalawa. Nakilala niya agad na ang grupo ng mga taong ito ay ang mga taga-Hao sect at Beggar sect. Kaya napapatanong na lang siya sa kanyang sarili na hindi naman siguro sila naririto dahil alam nila ang nangyayari, hindi ba? Nang aasar pa na sinabi ni Jin Taekyong na bakit hindi mangamusta si Tanda sa kanila. Sapagkat sila ay mga malalaking tao sa Shaanxi. Halata naman ang nagagalit na si Hwang Bo sa binatilyong ito. Gusto pa ni Jin Taekyong na kunin na ni Tanda ang espada niya at gamitin na ito. Pero nung nakita niyang pinakalma ni Tanda ang sarili niya ay parang nasayangan pa si Taekyong. Sinabihan ni Hwang Bo ang mga taong ito na kahit hindi niya alam kung bakit sila naririto ay wala pa rin sa lugar ang Hao sect at Beggar sect para mangialam sa nangyayari ngayon. Kaya mabuti pang umalis na sila. Nagpaumanhin lang si Yoon So-wol na sinabing hindi niya raw magagawa yun dahil tinanggap na niya ang trabaho. Ang kanyang kliyente ay si Mr. Jin Taekyong na naruroon. Sumang-ayon lang si Taekyong na tinanong pa kung natanggap na ba ni Yoon So-wol ang paunang bayad niya. Oo raw pero masyado naman daw siyang kuripot sa bayad niyang iisang silver niyang lang.
Kaya maghanda raw si Taekyung dahil sisingilin niya siya ng mas marami pa pagkatapos nito. Tinatanong na ni Huangbo kung ano naman ang gagawin nila. Hinihiling din ba ng Beggar sect na maging kalaban sila? Napapakamot na lang ng ulo si Big Nose na sinabing hindi raw. Pero wala naman daw talaga silang ibang magagawa sa sitwasyon na ito dahil may sarili rin silang mga patakaran. Idinawit pa niya si Second Beggar na tinanong na hindi ba't ganun daw talaga. Kaya tinanong siya pabalik ni Gon Bigang na ngayon pa siya magpapakabait. Dapat ay inihanda na niya raw ang lahat ng mga binanggit ni Gon Bigang sa sulat. Siyempre naman daw dahil yun ang utos ni Second Beggar. Kaya ibinaba na ng mga kasamahan nilang pulubi ang 2 sako na punong-puno ng mga kasulatan. Inutusan na rin ni Yoon Sowol ang mga kasamahan niya na magtrabaho na sila. Nag-yes sir lang naman ang mga tauhan niya. Samantalang si Ju Huaran ay nagtataka pa rin kung ano ang ginagawa nilang lahat. Hindi raw ba nakakapagduda para kay Ju Huaran? Ang lahat ng mga kamalasan na nangyari sa Dragon Peak Escort Agency sa mga nakaraang 2 taon. Sa sandaling narinig yun ni Ju Huaran ay nagulat agad siya at nung tatanungin na sana niya kung papaano yun alam ni Jin Taekyung ay sinabi lang ni Taekyung na isipin nila ang lahat ng mga nangyari. Bukod pa doon ay isipin nila kung papaanong na magic ang 1,000 taon na Snow Ginseng na naging 100 taon na Snow Ginseng. Sinimulan na nga ng lalaking may balbas ang pagbabasa kung saan 2 taon na ang nakakaraan noong ika-7 ng Disyembre, nabigo na makipagnegosasyon ng Dragon Peak Escort Agency sa 5 Gold Merchant Union kaya sa proseso nito ay nawalan sila ng 1,000 silver niyang. Ang rason ay ang lalaking nagngangalang Huang Chulsim na palihim na nangialam sa proseso. Ayon sa kanilang impormasyon ay miyembro ng Jongnan sect ang lalaking yun. Kaya nagulat ang mga gwardya na disipulo ng Jongnan sect. Noong nakaraang taon ng ika-12 ng Pebrero, naambush ang Dragon Peak Escort Agency ng mga magnanakaw at nawalan sila ng 17 escort warriors at 30 porters. Nanakawan pa sila ng 900 silver niyang. Ayon sa investigasyon ng Beggar sect, 12 sa kabuuan ng 20 magnanakaw ay mga disipulo ng Jongnan sect. Ang susunod naman ay noong ika-5 ng Marso, nagkaroon ng aksidente kung saan nasira ang tulay na nasa ibabaw ng ilog ng Fen kaya naantala ang pag-escort at nawalan sila ng 500 silver niyang. Halata sa mga mukha ni Ho Jun ang kanilang pagkagulat dahil pati ito ay kagagawan din ng mga disipulo ng Jongnan sect. Seryoso na ang mukha ni Song Il-som habang pinapakinggan ang patuloy na pagbabasa ng Hao sect at Beggar sect ng mga ebidensya. Gulat na rin si Hyuk Sopyong kung dahil ba sa nabisto na sila o dahil sa hindi niya talaga alam itong mga kagagawan ng Jongnan sect. Tahimik lang naman si Huangbo habang patuloy pa rin na binabasa ang mga ebidensya laban sa kanya. Hindi niya matanggap ang pangyayaring ito, sapagkat sa nakaraang 2 taon ay maliliit lamang na mga hakbang ang tinahak niya, hanggang sa puntong ito. Bigla siyang nagulat nung nakita niya ang mukha ni Jin Taekyung na nagpipigil na tumawa. Ang bastardong ito, ang lahat ng nangyayari sa kanya ngayon ay dahil sa bastardong ito. Kung hindi lang dahil sa kanya, agad nang kinuha ni Huangbo ang espada niya at sa isang mabilis na hampas ng kanyang espada ay kapansin-pansin ang pulang liwanag na hiniwa ang buong katawan ng binatilyo. Agad na nataranta sina Ju Huaran sa malakas na liwanag at mabilis naman na dinipensahan ni Changpong ang lagayan ng mga katad. Hindi makapaniwala si Hyuk Sopyong sa nakikita niya, at pati si Huangbo ay nagulat lang din. Sapagkat sa sobrang bilis ng atake niya ay nagawa pa itong iwasan ni Jin Taekyung. Kunwari pa ang binatilyo na sinabing tinakot daw siya ni Tanda at kamuntikan pa siyang napaslang. Naguguluhan na si Huangbo, hindi niya alam kung ano ang una niyang itatanong kay Jin Taekyung. Isinigaw na niya lang kung nalagpasan na ba ng binatilyo ang Peak Realm. Hindi niya raw alam, pero alam niyang ang katotohanan na nakita niya ang atake ni Tanda ay sapat na. Bilang sagot niya, habang iniisip na nakakapanghinayang man pero hindi pa niya naaabot ang Supreme Peak. Gayunpaman ay nalampasan na niya ang pisikal na kakayahan ng isang tao, kaya ang hinala niya lang ay medyo nasa Supreme Peak na siya. Hindi makapaniwala si Huangbo, papaano raw na naging posible ang isang kasing bata niya na maabot ang yugtong yun. Nang-aasar pa si Taekyung na sinabing nahihirapan din daw siyang maniwala na huhugutin ni Tanda ang espada niya sa sitwasyon ngayon. Napahinto na lang si Huangbo sapagkat pinapalibutan na pala siya ng 2 hukbo ng mga martial artist. Idinadaldal niya pa ang orthodox faction dito, dakilang Jongnan sect dyan pero kung tutuusin ay parang isa na siyang demonic martial artist.
Kaya bakit hindi na niya lang palitan ang pangalan ng sect nila na Tarantadong Sect? Kalmado lang naman na sinabi ni Huangbo na makinig ang lahat ng mga disipulo ng Zhongnan. Kaya nagulat ang lahat ng mga disipulo na nakapalibot sa buong lugar. Inuutusan na nga sila ng matanda na bantayan nila ang lahat ng mga labasan ngayon na, dahil walang ni isa ang makakaalis sa lugar na ito. Nakikiusap naman na si Hyuk Sopyong na tumigil na si Huangbo. Sapagkat hindi dapat ganito ang gawain ng mga disipulo ng Zhongnan Sect. Pero pinatahimik lang siya ni Tanda, ang lahat daw ng mga hindi susunod sa utos niya ay mapapalaya sa sect. Sinabi ni Taekyong na hindi na ito simpleng pagtawid lang sa linya dahil binura na talaga ni Tanda ang mismong linya. Sinusubukan niya lang ba na burahin ang lahat ng mga ebidensya? Magiging maayos naman daw ang lahat ng mga naririto, maliban lang kay Jin Taekyong. Tinanong ni Taekyong kung sa tingin ba talaga ni Tanda ay ayos lang na paslangin niya siya. Paano niya naman haharapin ang mga kahihinatnan nito? Wala lang ba para sa kanya ang Jin family ng Taiyuan at ang Scorching Clan? Anong Scorching Clan daw ang pinagsasabi ng binatilyo? Sa telepathy niya sinabi kay Taekyong na habang nasa panganib ang sanggol na tigre ay natutulog pa rin ang dakilang tigre. Dito na nabigla si Taekyong dahil alam niya ang ibig sabihin ni Tanda sa sinabi niyang yun. Tinawag siyang hangal ni Huangbo at sa tingin ba talaga ni Taekyong ay hindi niya mapapansin. Alam na raw ni Huangbo na masyadong malala na ang sakit ni Fire King. Si Fire King Jokchongang at siya, pareho niya silang kinamumuhian. Para kay Huangbo ay hindi masamang ideya na dito na niya aayusin ang masamang kapalarang na magitan sa kanya at ng Scorching Clan. Sa sobrang galit ni Jin Taekyong sa mga pinagsasabi ni Tanda ay lumalaki na ang mga ugat sa noo at panga niya. Unti-unti na rin na naglalabas ng usok ang paligid nila kaya nagtataka na lang si Huangbo nung napansin niyang umiinit ang paligid. Nagpaumanhin si Jin Taekyong sa mga kasamahan niya at inabisuhan niya silang umatras ng napakalayo. May kinapa siya sa gilid ng binubuhat niya. Nasira pa ang tali nung kinuha niya ito. Tinawag niya si Taiyi Merciless Sword Huangbo. Biglang nagliyab ng apoy ang nakabalot na sibat ni Jin Taekyong na sinabihan ang matanda na may nasabi siyang hindi niya dapat binanggit pa. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Huangbo at agad na niyang ginamit ang Ultimate 36 Sword Techniques kaya tuloy-tuloy niyang iniindayog ang kumikislap na espada sa 36 na direksyon. Ang lahat ng mga kumikislap na atake ni Huangbo ay nasa harapan na mismo ni Jin Taekyong. Pero naghanda lang si Taekyong, may sarili din siyang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan at agad na niyang ginamit ang Fire Dragon's Tail Swipe para harangan ang sword technique ni Huangbo. Lumundag na si Taekyong, inikot niya ang kanyang sibat at sunod-sunod na niyang inundayan ng saksak ang matanda ngunit madali lang na naiwasan ng matanda ang bawat atake. Hindi nagtagal ay tuluyan nang hindi makasabay si Tanda sa walang humpay na mga atake. Kaya naghanda na muli siya ng panibagong teknik at ginamit na niya ang Taiyi Light Splitting Sword na ilang beses na umatake kay Taekyong pero ginamit niya lang ang sibat niya para depensahan ang sarili. Heavenly Strike, yun ang teknik na ginamit ni Taekyong para patigilin ang ilang beses na pag-atake ni Huangbo na nagpaatras din sa matanda. Napatigil na lang ang dalawa habang napapaligiran na ng alikabok ang kanilang paligid. Dito na nakasigurado si Huangbo na hindi pa nalalagpasan ng binatilyo ang peak level. Kaya papaanong naghihirap siya laban kay Taekyong kahit na siya ay nasa transcendent level na. Sinasabi pa ni Tanda sa kanyang sarili na hindi niya ito kayang tanggapin. Kaya tinanong na niya mismo ang binatilyo kung sino ba talaga siya. Dumura lang naman si Taekyong habang dahan-dahan na lumalapit. Bakit pa raw nagtatanong si Tanda ng tanong na alam na niya rin naman ang sagot? Hindi na nag-atubiling lumundag si Taekyong at isinigaw niyang siya si Jin Taekyong, ang ika-19 na tagapagmana ng Scorching Clan. Nasisira na ang bubong, nahihiwa na ang mga kahoy, at nagbibitak-bitak na ang sahig. Ang rason ay ang patuloy na sagupaan ng mga atake ng matandang nasa Supreme Peak at ng binatilyong nasa Peak Realm na may malakas na pisikal na kakayahan. Sunod-sunod ang atake ni Taekyong sa matanda. Si Huangbo naman na ang umatake pero dinipensahan lang ito ni Taekyong. Si Taekyong na muli ang sumugod kaya si Huangbo na ang nasa depensa. Ngayon ay kumislap pa ng napakaliwanag ang magkasabay na pag-atake ng dalawa. Ang pag-indayog ni Huangbo ng espada ay nakagawa ng nagliliwanag na atake kaya mabilis na ibinaba ni Taekyong ang ulo niya para umiwas. Pero hiniwa ng atake na yun ang mga kahoy na nagsisilbing haligi ng tea house. Kaya unti-unti nang bumabagsak ang buong bubong.
Iniisip lang naman ni Taekyung na dapat magaan pero may timbang. Makinis pero marahas. May inihahanda na nga siyang gawin sapagkat ang mga iniisip niya ay ang kakanyahan ng Blazing Fire Path at bigla na ngang nagliyab ang buong katawan ni Taekyung. Tuluyan ang bumagsak ang bubong ng tea house at kasabay nito ay ang mabilis na pagsugod ni Taekyung sa matanda. Nakahanda na ang nagliliyab niyang palad. Nataranta naman na si Hwangbo dahil huli na siya. At nagkasagupaan na ang teknik na Divine Palm of Fire at Jade Cloud Heaven's Hand of Power. Halatang mas malakas ang teknik na ginamit ni Taekyung kaya mabilis na hinigpitan ni Hwangbo ang pagkakahawak niya at ilang beses na muli siyang umatake na madali lang din na iniwasan ni Taekyung. Nagagalit na niyang tinanong kung papaanong pero pinigilan ng sibat ang nagliliyab niyang kamay. Natahimik na lang si Hwangbo na nakatingin sa ibaba niya at habang nagliliyab ang kanyang kamao ay sinabi lang ni Taekyung na dahil halata naman ng mas malakas siya. Ginamit na niya nga ang Flame Extinguishing Divine Feast para malakas na suntukin ang tiyan ng matandang nasa Supreme Peak Realm. Kasabay nito ay ang pahayag ng sistema na mahahanap ang kaliwanagan sa maraming paraan, gaya ng walang katapusan na pagsasanay at pagninilay, mga laban ng buhay at kamatayan. Ngayon ay nakamit na ni Taekyung ang ikapitong karunungan ng Blazing Fire Path. Nakakuha rin siya ng malaking halaga ng EXP. Ang sira-sira ng hagdanan ay dahan-dahan lang na dinaanan ni Taekyung. Gumuho ang pader sa tindi ng pagpapalipad sa matanda. Nang pumasok si Taekyung sa gumuhong pader ay tahimik lang siya na pinagmamasdan ang eksenang nagaganap sa harapan niya. Sinabihan niya si tanda na huwag na raw siyang tumayo, kung gusto pa niyang panatilihin ang natitira niyang maikling buhay. Umuubo na nga ng dugo si Hwangbo at nanginginig na rin ang buong katawan niya. Patuloy na tumutulo ang kanyang dugo sa sahig na may kasama pang mga maliliit na laman loob. Iginigiit niyang siya ang pinakamahusay na swordsman ng Jongnan. Biglang nagliyab muli ang aura ni Hwangbo kaya napahinto si Taekyung na nagtataka na may natitira pa palang chi ang matanda, obserbahan niya raw ng mabuti. Sapagkat ito ang espada na magpapatigil sa hininga ni Jin Taekyung. Ibinigkas na ni Hwangbo ang Tai Formless Sword at kasabay nito ay biglang nawala ang espada sa kamay niya. Sa sobrang bilis ay hindi na malaya ni Taekyung na nasugatan na pala ang leg niya. Kaya nagulat na lang siya at agad niyang inobserbahan ang paligid. Habang iniisip na hindi niya makita ang espada ay nasugatan naman na ang kanang braso niya. Ngayon ay parang hangal na lang si Taekyung na iniindayog ang kanyang sibat habang patuloy na nagliliyab ng aura ang kamay ni Hwangbo. Hindi niya inaakalang kakailanganin niyang gamitin ang pinakamalakas na teknik na nalalaman niya. Iniisip niyang mas pinapahirapan siya ni Taekyung kumpara sa inaasahan niya. Nung mas tumatagal pa ang paggamit niya ng pinakamalakas niyang teknik ay napapaisip na siya ng papaano. Papaanong iniiwasan lahat ni Jin Taekyung ang lahat ng mga atake niya. Nakapikit naman na ang mga mata ni Taekyung habang nagliliyab ng aura ang buong katawan niya. Inaalala niya ang bilin sa kanya na panatilihin niyang nakabukas ang kanyang mga mata sa Murim para kahit papaano ay hindi siya masasaksak na magiging sanhi ng kamatayan niya. Pero tanong ni Taekyung na papaano na lang kung mamamatay pa rin siya. Ang sagot ni Jokchon Gang ay alisin na niya lang ang walang silbing mga mata niya at tumingin siya gamit ng isipan niya. Paano naman daw gagana ang pagtingin niya gamit ng isipan niya? Nagbubuntong hininga na lang si Jokchon Gang na tumingin sa walang silbing disipulo niya. Tinanong niya ang kanyang disipulo kung sinubukan na niya ba. Sa kasalukuyang sitwasyon ay kahit na nagpapawis at nakapikit na si Taekyung ay naiwasan niya pa rin ang espada. Habang pinapalibutan siya ng mabilis na espada ay ngayon na niya napagtanto ang ibig sabihin ng kanyang master. Pinapasalamatan na niya lang ang mga itinuro ni tanda. At agad na niyang ginamit ang teknik niyang Heavenly Strike habang nakapikit pa rin. Kaya naitapon na lang sa paligid ang nagkapira-pirasong espada. Napalingon lang din si Hwangbo na pinanood na nasira ang espada niya. Nung ibinalik na niya ang kanyang tingin sa harapan ay kaharap na niya pala si Jin Taekyung. Nagagalit na ang mukha ni Taekyung na tinanong kung bakit paminura ni Hwangbo ang master niya kung matatalo lang din naman pala siya ng ganito kadali. Sinabi ni Taekyung na si tanda ang humiling nito at sinimulan na niya ang pagsuntok sa matanda. Maraming salamat po sa panunood at i-comment nyo na mga boss kung gusto nyong ipagpatuloy ko pang gawa nito ng katuloy na recap.